So, ngayon naman mga kaibigan, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol po ito sa ah, trending ngayon na D2K or yung PLDT, Green Packet D2K-FT10. So, ngayon ang pag-uusapan natin mga kaibigan ay tungkol naman po ito sa problem na na-encounter ko po. Based po to sa na-experience ko. Ah, yung 'di ba sabi nila itong PLDT dito kay FT10 may carrier aggregation po to. So ang nangyayari ngayon, mas maganda sana kasi dalawang band po yung gagamitin natin or ginagamit natin na sabay-sabay. Pero ang nangyayari dito, hindi ko alam kung yung ano nyo, yung na-experience ko dito at saka sa iyong mga na-experience dyan sa bahay nyo, dyan sa lugar nyo. Hindi ko alam kung the same po ba yung na-experience ko at saka na-experience nyo. Pero ginawa ko to ng video kasi para malaman nyo rin na ganito yung na-experience ko. So, tingnan mo na. Medyo mahina talaga yung ano ko, yung laptop ko. Kaya hintay-hintay muna tayo. Open muna tayo sa browser para makita nyo. Kasi dapat hindi mawawala yung ano, yung dalawang band na yun kasi itong PLDT Green Packet D2K FT10 ko dito naka open line na po to. So kasi nilock ko to nilock ko ito sa frequency na band 1 at saka sa band 3. So dapat sana yung band 1 at saka band 3 makikita mo sana doon sa dashboard, pero ang nangyayari yung isang band biglang mawawala or biglang mag-disconnect. Kaya buti na lang may isa pang band na hindi magdi-disconnect. Kaya sa ngayon ito yung problema na nakikita ko dito sa modem na ito. So teka muna, mag-open muna ako sa ano sa dashboard. So ayan na mga kaibigan. So papasok muna ako sa dashboard. So ayan. So ayan mga kaibigan. Teka muna, malabo try ko muna na i-close up to. Pero wala, malabo talaga. Malabo talaga, hindi nyo makikita diyan So ganito na lang. I-explain ko na lang. So na-set ko ito sa band 1 at saka band 3. So ngayon, ang nangyayari dito, yung lumalabas lang yung band 3, yung band 1 ay nawawala. So ang ginagawa ko para na maano siya, para bumalik yung band 1 at saka band 3 na magagamit natin sabay-sabay sana. Ito na yung ginagawa ko. Kasi nakaset na po to supposedly hindi na po yan magwawala-wala yung ano or magdi-disconnect yung either yung band 1 or band 3. So ang ginawa ko, inuulit ko lang na i-submit ito ganyan, tapos biglang mawawala ng signal dito sa itaas. Pero huwag kayong mag-alala, babalik naman yan So sa ngayon nagsi-searching pa yan. So ayan, connected na po siya.
connected na po siya, pero nawawala yung, ayan, bumabalik na yung signal. Pero tingnan mo nga naman, yung band 3 lang ang mayroon, pero yung band 1 hindi nakikita yung band 1. So baka sasabihin nyo, baka walang signal or baka hindi nasasagap yung yung band 1 kaya hindi lumalabas. O sige, magse-search muna tayo para malaman nyo na mayroon talagang band 1 at saka band 3. So dapat, pero bago tayo magse-search, kailangan natin na i-delete muna to, kasi para maraming mga frequency at saka mga frequency at saka band yung makikita natin. Kasi kung hindi natin ito i-delete, wala tayong makikita na ibang frequency, kundi ito lang dalawa. So ang gagawin ko, i-delete ko muna to, tapos submit. So ayan, biglang nawawala to. Nagsi-search po yan. Teka muna, kasi hinahawakan ko lang to sa kamay ko hinahawakan ko lang, kaya ito nagkaganyan yung so ngayon bumabalik na yung signal niya, may signal na siya. So ang gagawin na natin is magsi-search tayo ng mga available frequency or band dito sa area ko. So medyo matagal-tagal to, so ganyan lang ang pag searching ng frequency na available sa mga area niyo. So medyo matagal-tagal to mga kaibigan. So huwag kayong mag-alala kung nagsi-search kayo na biglang mawawala yung yung signal nyo dyan sa itaas. Normal na po yon sa ating modem na si PLDT Green Packet dito kay FT10, na kapag magsi-search po yan, biglang mawawala yung signal niya. Iwan ko ba kung bakit biglang mawawala yung signal niya. Siguro hindi kakayanin or hindi kinaya yung pagsabayin yung magbibigay siya ng signal dyan at saka mag-search siya ng signal. Hindi siguro kakayanin ng processor nito. Kung sakaling mayroon man, mag-comment lang kayo kung meron ba tong processor or wala. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung meron ba tong processor or wala kasi hindi naman ako IT. So pasensya na po. So itong video na ito na ginagawa ko, base lang po to sa na-experience ko, at para rin na ma-share ko rin sa inyo yung mga problem na na-encounter ko dito sa D2K FT10 na modem. So hintayin lang muna natin na matapos mag-search yung modem natin. Ayan, hanggang ngayon wala pa, hindi pa siya tapos mag-search. So hintayin na lang natin, hintay na lang tayo mga kaibigan, kasi wala talaga mahina talaga sobrang hina talaga mag-search ng PLDT Green Packet dito kay FT10. Ayan mga kaibigan, tapos na po siyang mag-searching. Teka muna, hawakan ko lang tong cellphone ko ng mabuti, ng maayos. So ayan, so kung nakikita nyo dyan, malabo so malabo talaga. Bakit? Iwan ko bakit hindi ma-read ng cellphone ko. Y11 pa naman to, Vivo Y11 pa naman to. Bakit hindi to ma-read yung bakit hindi mabasa yung nasa LCD ng laptop. Anyway, so ang nasasagap niya dito yung RFCN, yung 1350, yung 1350 na yan, band 3 po yan So kasi dalawa yung nasasagap niya, yung Globe at saka Smart. So yung Smart lang ang pag-uusapan natin dito, kasi Smart po to yung SIM pack na nilagay ko doon sa modem ko, Smart po yan. So yung
1350 na yung 1350 na RFC in band 3 po yan. At saka yung meron pa siya nasasagap dito na 9485. So yung 9485 ano po yan, band 28 po yan. So yung dalawa pong 9485 yung nasasagap niya. Dalawa po yung 9485 na nasasagap niya. Yung isa, yung PCI ng 9485 na nasasagap niya, 147 band 3 pa rin yan hindi, band 28 pala. At saka yung isa naman 9485 148 yung PCI niya. Okay, so at saka yung 150 na RFCN, yun yung band 1. Yung PCI niya 398. So iwan ko kung bakit nagaganito to. So siguro may maintenance siguro to si Smart dito sa area namin. Pero based po to sa na-experience ko na ito si band 28 at saka si band 28 kasi sa ibang area ng mga ka-vlogger natin, sinasabi nila na kapag magko-connect kayo or tayo dun sa band 28, malakas yung signal na masasagap natin or malakas yung data connection na masasagap natin. Pero dito sa aming area, dito sa aming lugar kung saan ako naririto, sobrang hina talaga ng band 28. Hindi talaga makapag-login, hindi talaga makapag-connect, masyadong lag talaga. So pati yung band 41 na 39965 RFCN at saka yung PCI niya na 411 band 41 po yan. So masyado ring mahina dito sa aming lugar. So yung malakas na band dito sa aming lugar, yung 150 RFCN band 1 po yan, at saka yung 1350 or 1350 na RFCN band 3 po yan. So doon ko siya nilalak kasi yung dalawang frequency na yan, yun ang malakas. Yung malakas yung data connection niya, pero nakikita ko dito nagka-problem talaga so ngayon bumabalik na yung 1.3, bumabalik na yung 1.3 sa ngayon, pero maya biglang mawawala yan So ang ginawa ko mga kaibigan ay nire-refresh ko na lang siya. So paano ko ba nire-refresh? So punta tayo dito sa LTE setting. So balik tayo. So kasi kanina dinilit ko yung frequency band niya So band 1 at saka band 3. So ngayon gagawa tayo ulit at saka isubmit ko to para maglalak siya doon lang sa specific frequency band na na-set natin dito. So ganyan lang. So mapapansin nyo na biglang nawawala tong signal dito sa itaas kasi nagsi-search pa yan. So balik tayo dito sa dashboard. Ayan, searching pa. Ayan, meron ng signal na nasagap siya. Okay. Meron ng band 3 at saka band 1. So band 3 at saka band 1. So itong malakas na to. Yung is INR niya 12 dB na. So ayan. Pero maya siguro mga 1 hour or 2 hours or 3 hours kasi 24 hours ko to na hindi tino-turn off yung modem ko kasi gumagamit kami 24 hours. Marami kaming gumagamit dito. Pero yun nga lang
nasasada ako kasi ayan, nakita nyo naman kanina, nakakonect siya sa band 1 at saka sa band 3, pero ngayon wala na, band 3 na lang, yung band 1 nawawala na eh. So dapat hindi yan mawawala kasi nilalak natin yan dito sa naka band lock tayo eh, band 1 at saka band 3. Pero ayun, yun ang problema ko na na-encounter ko sa ngayon. So itong problema na to, ginagawan ko to ng series para malalaman nyo rin na ganito pala yung PLDT Green Packet D2K-FT10 na sinasabi nila na maganda sana kasi may carrier aggregation, pero wala pa rin eh. So sinasabi nila na advanced sana ito kasi dalawang frequency ang magagamit mo at a time. Pero yun, tingnan nyo ang nangyayari. So isa lang ang nagagamit natin sa ngayon kasi yung isa hindi na, kasi biglang nawawala, biglang nagdi-disconnect. So yun ang problema natin. So kung i-compare natin itong availability ni dito kay FT10 compared sa PLDT RO51, magkaparehas lang sila, the same lang. Kasi ano lang yan eh, isa lang yung band na nagagamit natin eh. Kasi doon sa PLDT RO51, isa lang yung band ang nagagamit natin or ginagamit natin, kasi hindi tayo pwedeng mag-set ng dalawang band kasi wala yun eh, walang carrier aggregation yan eh. So kaya binili ko tong dito kay FT10 para, kasi sabi nila advance eh, kasi may carrier aggregation. O tama nga naman, kasi dalawang frequency band ang magagamit mo at a time. Pero sa ngayon, yung problema ko na-encounter ko dito, yung band 3 at saka band 1, biglang nagdi-disconnect yung band 1. Or either band 3 ang magdi-disconnect, ang matitira na lang isang band na lang. So yung conclusion ko dito, the same na lang sila ng availability or capacity ng RO51, PLDT RO51 at saka yung dito, yung PLDT na dito kay FT10, kasi wala naman eh, useless naman eh. Yung isang band na magiging carrier aggregation sana, biglang nagdi-disconnect. So wala talaga. So iisa pa rin ang magagamit mo na band. O ayan, biglang nawawala yung connection niya. O ayan. So yun ang problema ng dito kay FT10. So sana maayos to ng Smart na mabigyan nila ito ng pansin. Kaya pala mura to na bibilhin mo, mura-mura lang eh. Kasi sabi ng iba, mapapamura ka raw. Kasi yun nga eh, ang daming problema nito eh. Ang daming problema nito. So sa ngayon, ito lang muna yung ma-share ko na problem na na-encounter ko dito sa aming lugar. So pwede nyo namang mag-comment, i-comment yung yung mga na-experience nyo rin dyan sa lugar nyo. Pero so far sa ngayon, ito muna yung na-encounter ko. Kaya salamat sa iyong panonood at sana yung mga bagong client ni PLDT Green Packet dito kay FT10, hindi na nila ma-encounter yung ganitong problem na na-encounter ko. Salamat po sa iyong panonood. God bless po sa lahat.